good day everyone. Today, I'm going to discuss the reliability and validity measurement. So first is the reliability. So when we say reliability, it means consistency. So meaning, bisag pagbalikon ang exam, same result ra gihapon ang makuha. So that's reliability. Reliable means consistent. So, sa pag-measure sa reliability, na iyang mga levels sa result. So later on, akong i-discuss kung unsahon siya pag-calculate. So these are the certain levels from 0.0 to 1.0. So 0.0 means not reliable or very weak correlation. But from 0.9 to 1.0 is very strong correlation, so it means it is reliable. So hayap man sa ako TV no, di man maklaro ang formula. So mao ni tuod siya ang gamiton na formula para makuha ang reliability correlation sa test, retest, and sa alternate form testing. So ang gamiton para makuha ang reliability correlation coefficient is ang Pearson correlation coefficient formula. So mao ni siya ang formula. Para makuha ni siya, kinahanglan nato maghimo og table. So sa ako questionnaire na ako gipa-answeran nga 10 ka student. So maghimo ko diri og table. Ang 10 ka student mao ni sila. So ang N is ang student. Napulo man ka student akong gipa-answer. So ang first test nila, gibutang na ko nga X. Mao ni siya ang first test nila. Mao ni ang ilang mga score. Ako nang gi-arrange from highest to lowest. Pero pwede ra pod ninyo ni siya ma-shuffle as long as mao ni siya ang tinuod na score sa nag-take sa assessment, sa test. Then, kaning sa second test, kibali, nag-assume ko nga, nag-second quiz na ko. So, nagbutang gihapon kog data, diha sa ila. So, mao ni siya ang second test. Kay ang test, retest, o ang alternate form, kaduha man na siya himuon. Kaduha na siya ihatag. So, sa score, sa first test, mao ni siya, itotal ni siya to sum up ng the summation of X. Kay supposed to be X man ni siya ang first test. So, ang total niya is 182. Diri pod sa second test, which is Y, gitotal pod nato siya para makuha ang summation of Y. So, summation of Y equals to 202. So, diri na pod sa X and Y, para makuha ang result, ang X and Y is i-multiplied nato ang 22 sa 24, which is ang X ug ang Y ato siya i-multiplied. So, 22 times 24 equals to 528. 22 plus 23 equals to 506. And so on. I-multiply rin mo ni siya na column dire. So, mauna ni siya ang result sa XY. Then, i-add na sad nato siya. I-add na pod nato siya para makuha nato ang summation of XY equals to 3,746. Then, sa X squared na pod, ang score diri ato ra siya i-multiplied sa iyang kaugalingon. Like 22 times 22 equals to 484. So, diri hantod sa ubos. I-multiplied na nato siya hantod sa iyang kaugalingon hantod makuha ni nga result. Then, i-sum up na pud nato siya para makuha ang summation of X squared. So, the summation of X squared is equals to 3,424. So,
Sa y squared po, the same ra gihapon. Kuhaon nimo ang sa y, then i-multiply nimo siya sa iyang kaugalingon ra pod. So 24 times 24 equals to 576 and so on. I-multiply nimo sa iyang kaugalingon para makuha nimo dire. Then i-add na pud nimo siya to sum up, makuha nimo ang summation of y squared equals to 4113. So, kompleto na ang atong data, maansela amato na masubstitute diri sa formula, sa person correlation coefficient formula. So, ang formula sa person correlation coefficient is R, so which means correlation coefficient xy equals to n times summation of xy kani, then minus summation of x times summation of y over square root n times summation of x squared minus summation of x to the power of 2 multiplied by n times summation of y squared minus summation of y to the power of 2. So, isubstitute na nato siya. Ang n, which is ang number of student. So, napulo man ka student akong gipa-answer, 10 ang akong ibutang dire. Then, ang summation of xy is 3,746. So, mao ni siya gibutang nako. Minus summation of x 182 and summation of y 210 over square root of 10 kay n man times summation of x squared. So 3,424 minus summation of x 182 to the second power and multiplied by 10 times summation of y squared ini 4,113 minus the summation of y 201 to the second power. So, isolve na nato siya. 10 times 3,746. So, 37,460 minus 182 times 201 equals 36,582 over square root of 10 times 3,424. So, 34,240. Then, 182 times 182 kay na may to the power of 2 man siya. So, i-multiply din sa siyang kaugalingon. So, 33,134. Then, 10 times 4,113. So, 41,130. Then, same lagi hapon 201 times sa iya 201 lagi hapon kay na may second to the second power. So, 40,401. Then, 37,460 minus 36,582 equals to 878. Then, 34,240 minus 33,124 equals to 1,116. And 41,130 minus 40,401 equals to 729. So, copy the 878. Multiplied the 1,116 times 729 equals to 813,564. So, ang square root sa 813,564 is 902. Then, copy ra ang 878. So, pag abot na diri, 878
divided by 902 is equals to 0.97 ang correlation coefficient sa akong gihatag nga assessment, which is means na strong or reliable ang akong assessment. So, mauto ang formula sa test, retest, and sa alternate form testing. Ang formula sa alternate form testing and sa test, retest is the same ra. Pero, ang paghatag sa assessment is different. Kaya ang nakalahian nila, ang sa test, retest is the same student, the same questions, but different time. So, naiga pa ila interval, pero the same ra ang question nga gihatag. But, sa alternate form testing is the same student gihapon, different time, but different questions ang ihatag. Pero, the same sila duha na kaduha ihatag ang assessment. Pero, sa test, retest is na ay mga error na mo arise tungod kay there are some student na makarecall na sila sa correct answer sa first test, then maansweran nila na ng correct sa second test. So, mas makakuha sila ng dako na score. Dili pariha sa alternate form testing na dili nila ma-recall ang correct answer tungod kay lahi naman na questions ang ihatag, pero the same ramang gihapon na concept. So, sa alternate form testing, mas makita kung nakasabot ba gajud ang isa ka student sa certain topics. So, next is the split halves. Sa split halves, lahi gihapon na formula, lahi na sab na formula ang gamiton. Kan sa split halves, isa ra ka assessment ang mahitabo sa the same group of students. Pero, ang result sa ilang assessment is bahinon kaduha, which is ang odd numbers, ang correct answers sa odd numbers, and ang correct answers sa even numbers is kuhaon ang mga score sa correct answers sa odd numbers and ang score sa even numbers, then i-tally to get the result of reliability. Sa split halves, same formula ra gihapon ang gamiton, ang Pearson correlation coefficient. Pero, kas-ara siya himuon ang assessment. So, maghimo na pod og table para makuha ang data sa assessment is tungaon ang bahinon ang score sa odd numbers and ang score sa even numbers. So, sa ako ra gihapon ko questionnaire nagkuha sa data. So, the same ra gihapon student, 10 student ang akong gipa answeran. So, mauni ang ilang score sa odd numbers na mga score nila and mao din pud ni ang ilang score sa even numbers. So, gitali ra gihapon ako para makuha ang total na summation sa x. So, let's say na ang odd numbers mao na sila ang x. Then, ang even number mao na sila ang y. So, to sum up, makuha na to ang summation of y, which is 83. Then, the same ra gihapon ang himuon para makuha ang xy. Multiplied ang 13 times 9 equals to 117. 12 times 10 equals to 120. And so on. Then, i-add sila tanan para makuha ang summation of xy equals to 831. So, sa x squared, i-multiply ra gihapon si Jaka duha. 13 times 13 equals to 169. 12 times 12 equals 144. And so on. Para i-add siya tanan para makuha ang summation of x squared. So, summation of x squared equals to 1011. Sa y squared, amo ra gihapon, i-multiply ra gihapon si ang 9 sa iyang kaugalingon. So, 9 times 9 equals 81. 10 times 10 equals 100. So, 12 plus 12 equals, 12 times 12 equals 114. Then,
i-add ra si tanan para makuha ang summation of x squared equals to 751. So, kung makuha na nato ang data, ato na sab i-proceed ang person correlation coefficient formula. So, mao ni siya R, which is the correlation coefficient, then N, the same ra siya ang formula. So, i-substitute na pud nato. Ang N, which is ang number of student, 10, then XY is 831 minus X, summation of X, 99, then the summation of Y, 83. So, the same ra gihapon siya. Ato ra siya i-substitute. Then, so, 10 times 831 equals to 8,310 minus 8,217 over square root of 10,110 minus 9,801 times 7,510 minus 6,889. So, i-minus nato siya. 8,310 minus 8,217 equals to 93. Kanipod, i-minus nato, and kanipod, i-minus nato siya. So, 10,110 minus 9,801 equals to 309, and 7,510 minus 6,889 equals to 621. Then, 309 times 621 equals to 191,889. So, the square root is 438. So, 93 divided by 438 is equals to 0.21. So, meaning, 0.21. So, kani siya, initial pa ni siya nga result, tungod kay, kuhaon pa man nato ang original test sa reliability correlation. Tungod kay, gibahin man siya. So, para makuha nato ang original test, magamit kita ng formula na Spearman-Brown formula. So, mao ni siya ang formula. So, R means the correlation coefficient and original test equals to 2R original test sa result. So, mao ni siya over 1 plus the result of the correlation sa atong gisolve nga initial result. So, 2, substitute na po nato 2 times 0.21, which is ang result kanina. Then, over 1 plus 0.21. So, 2 times 0.21 equals to 0.42. Then, 1 plus 0.21 equals to 1.21. So, 0.42 divided by 1.21 equals to 0.34. So, ang result is weak ang atong correlation. So, need siya i-revise. Pero, na may lagi limitation ang split halves ang iyang result tungod kay ang kwenta niya is mabahin man, dili man as a whole. Diri pod sa internal consistency, lahi pod na formula ang gamiton. Sa internal consistency is na consistency ang assessment of mga multiple choices, yes or no, or right or wrong. Pero ang concept niya is nagapokus ra sa isa. For example, sa anxiety test. Ang questions sa anxiety test is from 1 to 10, puro ragad na siya anxiety test. To measure kung naabad kay anxiety. So, mauna ang internal consistency. Ang gamiton pod na formula sa internal consistency is ang Coder-Richardson formula.
So, sa internal consistency, mao ni siya ang formula sa Coder-Richardson 21 formula. So, KR21 equals to K over K minus 1 times 1 minus mean times K minus mean over K times standard deviation. So, para makuha nato ning mean o standard deviation, ato asa i-table na pod. So, first is ang K, meaning ang number of items. So, kaning N is ang number of students man. So, ang K is ang number of items. Kung pila ka items ang imong gipa-answeran sa imong questionnaire. So, ang atong hanapon na given naman kay ang ako naman data ang akong kuhaan sa akong questionnaire. So, 25 items man ang akong gihatag sa akong questionnaire. So, given na siya. Ang atong hanapon karon is ang standard deviation o ang mean. So, first is mag-table kita. Ang internal consistency, the same ra gihapon siya sa split halves, pero dili siya bahinon. Kasara siya himuon gihapon na assessment. So, as is ra gihapon ang akong mga student na gipa-answer, napulo ra gihapon sila kabuok. Same ra gihapon mauni ang ilang score. So, para makuha ang summation, gi-add gihapon nako tanan ang ilang score para makuha ang summation of x equals to 182. Then, dimodiretso na ta sa x squared. Wala na yung y. Kay kasara man si Jagi himo. Wala na may second test na nahitabo. So, 22 times 22 equals 484. So, the same ra gihapon hantod sa ubos. 19 times 19 equals to 361. 17 times 17 equals 289. Then, i-add na to sila tanan, para makuha na to ang summation of x squared equals to 3,424. So, naanatay data sa table, kuhaon na nato ang standard deviation. So, mauni ang formula sa standard deviation. So, S squared stands for standard deviation equals to N times summation of x squared minus summation of x to the power of 2 over N times N minus 1. So, i-substitute na po nato siya. N, which is the number of student. So, 10. Kay napulo man ka student sa akong gipa. Take sa assessment nako. Then, summation of x squared, which is kani. So, 3,424. Minus the summation of x, 182 to the second power. Over 10, the number of students, times 10 minus 1. So, 10 times 3,424 equals to 34,240 minus 182 times 182 equals to 33,124 over 10, copy, then 10 minus 1 equals to 9. So, 34,240 minus 33,124 equals to 1,116 over 10 times 9 equals to 90. So, 1,116 divided by 90 equals to 12.4. So, mauni siya ang result sa standard deviation. Naa na tayo result. Kuhaon na po nato ang mean. So, the mean formula is mean equals to summation of x over n. Mora na siya ang formula. So, mean equals to summation of x, which is 182 over n, 10 student. Then, i-divide na to siya. 182 divided by 10 equals to 18.2. So, naa na tayo standard deviation and mean. So, masolve na nato
ang Coder-Richardson formula. So, dali na ta. So, K is ang giingon ako ganina nga item sa akong quiz, sa akong test. So, ang item sa akong test is 25. So, 25 over K. So, 25 minus 1 times 1 given na ni siya sa formula. Minus mean, ang mean nato is 18.2. So, mao ni times K, 25 items, minus mean, 18.2, over K, 25 items, times standard deviation, which is 12.4. So, gisubstitute na nato. Then, dali na ta. So, 25 copy. So, 25 minus 1 equals to 24 times 1 minus 18.2. So, 25 minus 18.2 is 6.8 over, copy ang 25, i-multiply ang 25 times 12.4, so 310. Then, 25 divided by 24 is equals to 1.04 times 1 minus, so 18.2 times 6.8 is equals to 123.76 over 310 copy. So, copy ra gihapon asa, then kani isolve 123.76 divided by 310 is equals to 0.40. So, 1 minus 0.40 equals to 0.6 times 1.04. So, 1.04 times 0.6 equals to 0.62 ang result sa correlation coefficient sa internal consistency sa akong, if ever, sa akong assessment na gihatag. So, that means 0.62 sa level of correlation coefficient is naa siya sa moderate correlation. So, tapos naman ta sa pag-calculate unsaong pagkuha sa reliability sa every test, sa test, retest, sa alternate form testing, sa split halves o sa internal consistency. Naila nagkandalahi-lahi nga formula na pagahimuon para makuha ang reliability correlation coefficient sa isa ka assessment. So, let's proceed to validity. Validity, so validity refers to the accuracy of the test. So, when we say validity, it measures what it intends to be measured. So, valid ba ang ruler para makuha ang atong timbang? So, diba dili? So, mao na ang validity. It measures what it intends to be measured. Unsa may dapat gamiton para ma-measure ang atong timbang? So, timbangan. Weighing scale. So, that's validity. It measures what it intends to be measured. Sa validity, napo iyang facets of validity. Ang facets of validity, mao ni siya ang mag-determine kung valid ba gayud ang isa ka assessment o dili. So, first is ang face validity. Face validity means, does it look like it's measuring what it should? So, face validity, mao ni siya ang giingon ako na it's measure what is intended to be measured. So, it's assessing what's supposed to be assessing. Face validity. Mao ni ang mga questionnaire, mao ni siya ang gamiton kung unsay i-assess sa imo. Kung naka-align ba ang gina-assess sa imo. So, kita, future educator, puhon, kung makagraduate, mag-take man tag exam, licensure exam. So, expected nato nga sa licensure exam, ang manggawas is puro pang education. Puro nato na agihan. Dili pwede nga ang manggawas sa exam is pang criminology, from nursing.
So dili na dayon siya valid. That's face validity. It's assessing what is supposed to be assessing. So next is ang content validity. So sa content validity, content. So meaning na-cover, i-cover kung unsay naa sa lesson, sa assessment. Kung na-cover ba tanan, di ba, na-coverage, tagliingon pa sa atong exam na-coverage. From module 1 to module 5 coverage. So dapat sa content validity, dapat ma-cover ang sa assessment questions na naa sa module 1 to module 5. Dili siya pwede nga module 1 ra ang kuhaan og mga questions kay dapat ma-cover siya tanan. Mao nang giingon na coverage, na ay coverage ang assessment. For example, sa math, dili pwede nga sa math nga exam ang puro ra ng gawas is addition. Itarong pag-aan. So dapat na apoy multiplication, subtraction. So that's content validity. Unsay luon sa imong assessment. Dapat na-cover niya kung unsay dapat ma-cover. Then last is the construct validity. Sa construct validity, natay ginaingon niya learning objectives. So mga goals. So, di ba, sa kada subject na at the end of this topic, the students would be able to example sa carpentry. So, dapat at the end of the topic, makahibalo na ang student mo panday og bangko. So, unsaon pagkakita sa assessment ng student gazud mahibalo na bagud siya mo panday og bangko. So, diha mo gawa sa construct validity. Makita kung nakuha ba gazud ang goal sa isa ka subject. Sa objective nila, nakuha ba gajud ang goal na ang student mahibalo na sila mo panday. Dili kay puro ra sila nagsukod, nagdukdok sa martilyo. So that's construct validity. Makita kung nakuha ba gajud ang dapat ma-achieve sa goal sa isa ka subject. So that's conclude my topic. Thank you. Grabe ka kaluha.